Isang mapagpalang araw sa lahat. For today's video, natapos na naman ang isang makabuluhang buong maghapon para po sa akin. Pauwi na nga po ako ngayon. Pero bago po ang lahat, isamahan niyo po muna akong mamalengke dahil nga po naubusan na kami ng stock ni nanay. Ayan, dadaan tayo dito. Abay, na-observe ko nga po pala, parang kukunti yata ang isda ngayon dito sa palengke. Dito na nga lang po ako bumili sa pinakamalapit at ito'y tabing highway na rin lang nga po ito. Madalas dito rin po ako bumibili dahil ito rin yung kadalasan na maraming isda. Kaya dito na rin ako pumunta, hindi na ako pumunta kung saan-saan pa dahil nga guys, dito yung mga isda nila dito talagang makikita mo, preskong-presko at talagang yan yung mga tipo na isda na hindi bawal sa atin. Kaya dyan ako bumili. Gusto ko po sanang bumili ng gulay, kaya lang sobrang may mga ulam pa kami dun guys. Baka masayang lang dahil nga dalawa lang po kami ni nanay. At ayan, umuwi na nga po ako. Nagbihis lang ako saglit ng aking pambahay. At hinugasan ko na nga rin po dahil itong yayam namin guys, talagang kakaiba na talaga ang kakulitan. Dahil nga sabi po nila lalaki, ganyan daw po pagka lalaki talagang sobrang kulit. Kaya si nanay, sabi ko kay nanay, bantay lang muna doon kasi met maya guys, naghihila ng upuan. Talaga yung mga kakaiba yung mga ginagawa niya at yung mga delikado. Kaya sabi ko kay nanay guys, ako na nga lang muna dito. At yan, hinugasan ko na nga po. Hiniwalay ko na rin ito yung aming pang-ihaw. Pero yan guys, nalinisan na kanina doon sa talipapa. Pinalinisan ko na po kaagad. Buti na lang pwedeng palinisan. At ayan, medyo malalaki nga po pala yung aking mga napili dyan. Pwedeng iprito or ipaksiw. So, ayan, pwede rin siyang pangsigang guys. At inasinan ko na nga po pala ito yung aking mga, or aking iihawing isda. Isa lang po yung aking iihawin dyan guys, pero malaki. Samahan niyo muna ako guys pag-ihaw dun sa baba. At ayan, may hot cake pala dito si nanay na naluto na. Talagang nag-ready siya guys ng ating pang merienda dahil nga sa office pa lang nagsasabi na ako sa kanya na kung anong merienda. Talagang nagluto si nanay. Talagang to do effort si nanay guys. At ayan, bawal lang maarte nga dito guys. Nagkuha na ako ng uling at ako'y nagpadingas na dito sa baba dahil nga bawal utusan si nanay, nakafocus lang siya kay Yaya. Ako na ang gagawa dahil dalawa nga lang po kami dito. At yan, kinamay ko na nga po dahil yung isa kong kamay may hawak na pagkain, hindi pwedeng ihawak ng uling. So, madali lang yan siya. At yan, nung naubos ko na nga ang aking ninunguya dyan guys, syempre busog na naman. At alam niyo ba yung aking pampadingas dyan? Yan lang naman, o di ba madali siyang magdingas dahil gagamitan ko lang yan siya ng used oil. Marami ako niyan. So, bubuhusan ko lang yan siya guys at sisindihan. And then, saka ko ilalagay dito sa ilalim at gagamitan ko ng patpat. At yan, saka ko sisindihan yung patpat na merong konting abo na merong used oil. At yan, dingas na yan siya guys. So, iniwanan ko na nga lang po muna yan. Saglit lang yan siya. At babalikan ko pagbalik ko yan guys, i-apoy na. So, samahan niyo muna ako maghugas ng aking kamay dahil nga puro uling ito. Lilinisan muna natin para malinis ang ating kamay at pwede tayong maghawak ng kung ano-ano dyan. Pwedeng pang kamot ng ulo, pwedeng pang kung ano-ano. So, ayan guys, dito na nga po ako naghugas sa baba dahil nga po matalsik at mababasa ang aking paa at katatapos ko lang magsuot ng sapatos. Alam nyo na, di ba yung kasabihan, bawal magbasa dahil nga maghapon akong nakasapatos at dito na nga po tayo. Samahan nyo po muna ako dito sa kubo dahil guys, mag-refill tayo ng aking ginawang down. Kukuha lang po pala tayo ng tabo at imbudo. Kukunin na rin natin guys yung ating iihawin doon. Ay nako, talaga naman super busy. At yan, napunas nga lang po ako ng aking kamay dahil nga po medyo basa. Samahan niyo muna ako guys umakyat at sisilipin na rin natin si Yayam. Alam ko si nanay nasa kusina at busy rin yung tinatapos niya yung kanyang lulutuin. So sisilipin lang natin guys si Yayam kung anong ginagawa. Abay, nandito siya sa ilalim ng upuan. Sabi ko na sa inyo guys, marunong na yan siya magbubuhat ng mga upuan at kinalat pa talaga ang mga unan sa sahig. Hindi ko na nga po pinansin dahil nga po pagka pinansin ko, sasama na naman yan dito sa baba. Abay, pagka kulit-kulit, sinara ko na nga lang po yung pinto para hindi maghabol. At ayan guys, tignan nyo nga, nag-refill na po ako dyan. Antibac po yan. So inubos ko na nga lang po yan lahat ng Fabcon ko, yung Downy ko, last na order ko nakaraan, yan ginawa ko na lahat para next na natin gagawin, puro dishwashing na naman. So hindi ko pa nga po yan natatakpan yung iba kong mga ginawa, yung una. So ayan na guys, nagtambak na dyan sa lamesa. Okay lang yan, at least matunaw silang lahat. Yan, uubusin ko muna to guys para magamit ko yung kaisa-isa naming balding malaki. Yan, dyan lang po kasi ako gumagawa. Yan lang po yung ginagamit ko. At pagkatapos nga po noon, iniwan ko po muna. At hindi ko po tinakpan. Ayan, kumuha na po ako ng dahon ng saging para pambalot ko sa isda at para hindi naman siya masunog kaagad guys. Yan yung technique natin para hindi kaagad nasusunog yung isda na ating niluluto. So ayan, dalawa na nga po yan yung aking kinuha dyan. Pero mga cute lang siya guys. Para saktong-sakto dun sa isda na lulutuin natin. Abay talaga naman, kasing cute ko yan. After ko nga pong isa lang dito yan sa pugon guys. Kaya ginanyan ko yan siya para hindi siya mapupunit kaagad. At yan, tinanggalan ko na nga po yan siya ng bukol-bukol dyan guys para matupi ko kaagad. At pagkakit ko nga po dito yung si nanay, may ginagawa. Abay, nagpapakabisi na naman si nanay. Kinuha ko na nga lang ito yung isda. Nakalimutan ko kasing ibaba kanina guys. Niligyan ko na rin yan ng asin. Panay pang tingin-tingin ko dyan guys. Tinitingnan ko kung uulan or baka mamaya dumilim kaagad dahil nga babagsak ang ulan. Pero wala naman. So ayan, samahan niyo ako. Tutupiin na natin ito. Ilalagay na natin yung isda dito. At dinalawa ko na nga yan guys. Tignan nyo, dinalawang dahon ko na yan siya. Ewan na lang kung masunog pa yan. So yan, inayos ko na yung ating
ihawan dyan, hindi yan masusunog dahil ifo-focus natin, babantayan natin yan guys. Mas gusto ko kasi yung juicy, yung nagju-juicy siya na inihaw. Ayoko ng dry kasi hindi yun siya masarap. Sa tuwing iniiwan ko nga yan guys, ibinabalikan ko kaagad kasi takot akong masunog dahil kaisa-isa lang yan yung ulam namin ni nanay ngayong gabi. Although may mga ulam pa naman kami dun guys sa taas, pero ito yung bago sa amin, mas masarap. Dahil nga po bago lang na naman kami ulit makakaulam ng inihaw. Dahil nga kadalasan more on sinigang, bili-bili, ganun. At ayan, malapit na siyang maluto kasi nga medyo malakas ito yung ating baga dito guys. Pero siguraduhin natin na hindi yan siya masusunog. Kaya nga nandito tayo para babaligtarin natin kaagad yan. At sisiguraduhin natin sakto-sakto lang, 'di ba? So, 'di ba, sabi ko na sa inyo guys, mabilis lang 'yang lutuin. O, 'di ba? Buti na nga lang talagang merong daon ng saging, laking tulong nito sa atin para hindi masunog yung ating inihaw na isda. So, ayan, inakyat ko na nga guys, papaabot ko na lang to kay nanay dahil nga po, meron pa akong gagawin at tinawag ko na nga lang si nanay kasi pag nakita na naman ni Yayam, abay, lalabas na naman 'yun, ngangawa-ngawa na naman 'yun, guys. Ayan, samahan niyo akong iakyat natin ito, iaabot lang natin sa pinto kasi mamaya, masilip na naman tayo ng little boy sa bintana. Alam nyo naman, laging gusto dito sa labas at talagang ayaw rin magpahuli. At yun, binigay ko na nga kay nanay guys. Samahan nyo muna ako. Magdidilig tayo ng mga halaman. Pero bago natin gagamitin, hinugasan ko po muna yon yung balde. Dahil ire-ready ko rin po yun para gagamitin ko bukas sa paggawa ng dishwashing. Kasi yan lang po yung kaisa-isang balde na ginagamit namin dito sa paggawa ng DIY. At ayan guys, tingnan nyo nga, pinangdidiligan ko na to yung mga halaman. Kasi nga po, hindi yan naabot ng hose pagka nagdidilig kami sa morning. Kaya, ayan, kailangan po talaga diligan namin na may balde at tabo para siguradong madidiligan siya hanggang dun sa dulo. At yan, inunti-unti ko nga lang po para naman makayanan ko rin. Sobrang laki po nito ng balde na to guys. Hindi ko kayang magbuhat-buhat ng puno ito or mabigat dahil nga po bawal na sa atin. So, ayan, inunti-unti ko na nga lang po yung pagkuha ng tubig. Hindi naman to masyadong marami yung aking dinidiligan, guys. Unti-unti lang yung aking mga halaman kasi nga po, hindi pa ako nakakapagtanim ng iba dahil mas maganda rin talaga yung marami kang halaman sa bahay, di ba? Yung nakapalibot. Kaya lang, dahil nga hindi pa tapos ang aming bahay, baka masayang lang yung mga halaman na itatanim ko. So, tamang dyan lang muna sa mga paso ilagay. Kaya, okay lang din na yan lang muna. Tamang may dilig-diligan lang tayo at may pampaganda sa bahay. At after nga po niyan guys, umakyat na nga po ako dahil dumidilim na rin. Sabi ko kay nanay, kumain na kami habang si Yayam ayun, pinatulog ko na guys si Yayam pala. Kaya wala na kayong nakikita dito na makulit at palakad-lakad sa aming likuran. Sabi ko kay nanay, sabay na siya sa akin guys. Dahil ngayon lang yung pagkakataon na makakain siya na sabay kami at talagang tahimik nga po kami ngayon. Talagang alam niyo kung makikita niyo guys, sobrang tahimik. Tapos patay pa yung TV. Alam niyo talaga si Yayam lang talaga ang malakas. Halos yung 2 TV siya lang ang nakakagamit niyan. Kami ni nanay wala, puro cellphone lang. Uy, tama na nga po muna yung ating chikahan at kami ni nanay ay magpapakabusog muna habang walang nag-iistorbo. Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye po.